araw, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil yung kanyang mga salita ay buhay at hanggang ngayon ay nalalaman natin kung ano ang nasa puso niya. Kaya ginawa itong Bible ni Almighty Father. Pinagawa niya sa kanyang mga apostles, disciples, and prophets para malaman natin, makilala natin yung tatay natin, yung ating creator. So yung buhay natin, dito natin ibabase sa kung ano ang sinasabi ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father dito sa Bible. So ito na yung guide natin, no? Para makuha natin yung inheritance natin. Ito na yung kung baga sa dito sa lupa, yung mapa. No, yung mapa na yung path na dadaanan natin patungo kay Almighty Father at kay Jesus Christ. So makikita natin yung path na dinaanan ni Jesus Christ ay napakahirap. Kaya yung path din natin na dadaanan, dahil servant niya tayo, followers niya tayo, ganoon din ang dadaanan natin. Kaya kuninenta na ba natin or yung cost ng pagiging follower ni Christ? Nakapag-decide na ba tayo kung ano ang ibibigay natin dahil ang hinihingi ni Jesus Christ saka ni Almighty Father ay tayo mismo. Hindi kailangan ng kung ano man mga material na bagay sa mundo, hindi. Ang kailangan ni Jesus Christ, tayo mismo. Yung puso natin. Yun ang cost. I-deny natin yung sarili natin. At para tayong childlike, no? Na tinuro sa atin ni Jesus Christ. So last time, ang binasa natin, yung Luke chapter 18. So ngayon mag-Luke chapter 19 naman tayo. So yung Luke chapter 18, so pag magpe-pray tayo, no? Bibigay ni Almighty Father 'yon. Basta dapat yung prayers natin tama, maayos. Hindi yung para sa ikasisira ng ibang tao. So yung prayer natin dapat bigay puri sa tatay natin tsaka kay Jesus Christ. Hindi para sa pagiging selfish natin or para manakit ng tao. Kundi ang prayers natin ay puro in line sa katuruan ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Dapat may yung reason mo ay tama sa naaayon sa dito sa sinasabi ni Jesus Christ sa Bible. Halimbawa, gusto mo ng trabaho, magpe-pray ka, Lord, gusto ko po magtrabaho para po makatulong sa ibang tao. Sasabihin mo yung reason mo. At dapat tama yung reason mo, totoo, hindi yung magsisinungaling ka. Dahil makikita ni Almighty Father yon. Lord, gusto ko pong makabili ng, example, gusto ko pong makabili ng sasakyan para pangdagdag sa negosyo. Ganun yun, para makatulong din sa tao, para matulungan ko yung magulang ko, para matulungan ko yung kung sino man. Ibibigay ni Almighty Father yun. Gaya dito sa persistent widow, no? Kahit nasalbahe yung judge, ibinigyan niya ng hustisya yung babaeng balo. Si Almighty Father pa kaya na tatay natin na hindi niya ibigay sa atin nang mabilis yung hinihingi natin sa Kanya. At pag maghingi tayo sa tatay natin, may pagpapakumbaba. At dito mababasa rin natin, no, yung parable ng Pharisee tsaka yung
tax collector na dapat tayong magpapakumbaba. Itong Pharisee, masyado siyang mataas na sinasabi niya na buti hindi ako makasalanan. Ito namang isang tax collector, inaamin niya na makasalanan siya. Nagpapakumbaba siya. Humingi siya ng tawad. Na kahit na magbigay ka ng tithe, kung mayabang ka naman, hindi ka nagpapakumbaba sa tatay natin, baliwala yung ibinibigay mo na tithe. Kasi hindi naman yun ang priority ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. Ang priority ni Jesus Christ siya ni Almighty Father, yung puso natin. Doon lagi nakatingin. Sa puso natin. Yung damit ko may puso. Ang ganda din, nagaganda na. Kasi sa puso natin nakatingin. Pari puso natin nasa gitna, no? Kaya lang, i-add ko na, kaya lang naka-mirror kasi, kaya lang sinasabi na nasa kaliwa yung puso ng tao. Kasi yung heart, hindi naman kasi diretsong nakaganyan. Kundi yung nakatabingin ganon. Di ba yung heart nakatabingin ganon? So, nakatabingi dito. Kaya yung sinasabi, yung tibok ng puso ay nandito. No? Balik tayo dito sa binabasa natin. Na mas karapat dapat or acceptable at tama ang ginagawa ng isang tao mapagkumbaba kaysa sa taong hindi tumatanggap ng kanyang pagkakamali. Dahil kung sino man ang nagyayabang, yun ay ibababa. At kung sino man ang nagpapakumbaba, yun ang itataas ni Almighty Father. Tsaka ni Jesus Christ. Si Satan, mapagmataas siya, kaya ibinaba siya. No? Prideful. At kung lalapit tayo kay Almighty Father, para tayong mga childlike, or para tayong mga little children dapat, hindi childish. Childlike, yung trusting kay Almighty Father. Pasyensyoso at mapagkumbaba, mapagmahal. Pwede tayong maglambing sa tatay natin, kay Almighty Father. Kasi tatay natin siya. Tsaka yung mga bata, forgiving sila, compassionate, at honest sila. Tapos mababasa rin natin dito yung ruler or rich man na nagyayabang din na lahat na daw ng ginagawa na niya na mabuti siyang tao, hindi siya nakakakomit ng adultery, hindi rin siya magnanakaw, hindi rin siya nakakapatay. Nagawa na raw niya lahat, pati ang pagrespeto at pagmamahal sa kanyang magulang, nagawa na niya. Sabi niya, bata pa daw siya, ganoon na raw ang ginagawa niya. Kaya si Jesus, sabi ni Jesus, ibenta mo, tinest siya ni Jesus, dahil alam ni Jesus ang nasa puso niya. Ibenta mo lahat ng nasa iyo at ibigay mo sa mga mahihirap at para magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pumunta ka sa akin at sundan mo ako. Sabi ni Jesus. Pero nung marinig yun ng taong mayaman, nalungkot siya kasi nga hindi niya kaya. Kahit kalahati man lang, hindi niya kayang ibigay. Samantalang sabi niya na minamahal niya yung tao, di ba? Minamahal niya yung mga kapwa-tao niya. Hindi siya gumagawa ng kasalanan. Hindi nga siya gumagawa ng kasalanan, pero hindi naman niya minamahal yung kapwa-tao. So, ganun din yun. Wala rin siyang pakialam. Selfish siya. Nagpapanggap siya. Kahit kalahati, wala siyang maibigay dahil gusto niyang swapangin lahat yung kanyang kayamanan. Kahit kalahati, ayaw niyang ibigay. Hindi siya nakipagsabi kay Jesus, Jesus, kailangan ko po ng trabaho. Pwede bang kalahati na lang? Maintindihan naman ni Jesus yun eh. Kaso nga lang, hindi niya, dahil nga swapang siya, hindi niya naisip yun. Hindi siya totoo sa paglapit kay Jesus para maging follower. Kaya sabi ni Jesus, mahirap para sa isang mayaman na makapasok sa langit.
Dahil yung mga mayaman, mas pinaprioritize nila yung kayamanan nila dito sa mundo. Kaya sabi ng mga disciples, sino ngayon na masasave? Kasi halos lahat ng tao, o lahat ng tao makasalanan. Lahat ng tao, um, maraming kamalian na nagagawa. Ang sabi ni Jesus, what is impossible with man is possible with God. Lahat posible kay Almighty Father. Walang imposible. Sinabi ni Peter na iniwan namin ang lahat. Kung ano man na meron kami para sundan ka. At sabi ni Jesus, ibibless niya yung mga tao na siya ang pinili. At mabibigyan niyo ng buhay na walang hanggan. Dito rin binanggit ni Jesus yung kanyang death. Sa pangatlong pagkakataon, he predicted his death the third time. Na siya ay iinsultuhin, pagtatawanan, duduraan, lalatiguhin, at papatayin ng mga Gentiles or alam naman natin ng mga Roman soldiers or Roman citizens. Kasi Roman government. Kasi yung time na yun naghahari ang Roman Empire. Pero on the third day, mabubuhay ulit si Jesus, makikita ulit nila si Jesus. Pero hindi naintindihan ng mga apostles ngayon dahil hindi pa matured yung kanyang mga apostles. Kulang pa ng kaalaman sa salita ng Diyos ang mga apostles niya or ang mga disciples niya. Kasi may timing. Yung pag-alis ni Jesus may timing. Okay? Lahat nakaplano yun kay Almighty Father. At dito rin makikita natin na si Bartimaeus ay nabigyan ng paningin. Natanggap niya yung kanyang paningin. Nakakita siya uli. Hindi natin alam kung talagang pinanganak siyang bulag, no? Pero wala namang binanggit dito na bulag siya na pinanganak. Pero bulag siya. At ang tawag niya kay Jesus, Son of David. Kaya napansin siya ni Jesus Christ. Kasi ang Son of David, pag sinabing David kasi is kingly, hari, anak ng hari, Son of David. At ang Messiah ay manggagaling sa lineage ni David. Kaya napansin siya ni Jesus Christ. Ibig sabihin, may pananampalataya siya kay Jesus Christ. So, ang mga kaibigan ni Jesus, mga tax collectors, mga bulag, yung may mga ketong, yung mga marginalized sa lipunan o yung nasa lower bracket ng society. Hindi niya kasama ang mga taong mayayaman. Di ba pinapakain niya yung mga tao? Kasi yung mga tao din walang dalang pagkain kasi nga hindi sila mayaman. Mga disciples niya, tax collector, fisherman. Ano ba yung trabaho ng ibang mga disciples niya bago sila naging apostles? Walang mataas na pinag-aralan yung kanyang mga apostles. Yun ang pinili ni Jesus. Dahil hindi si Jesus tumitingin sa kung ano man ang natapos mong pag-aaral or pinag-aralan. Doon pinapakita ni Jesus ang kanyang puso ay nasa mga taong nasa mabababang bracket ng lipunan at saka sa mga taong mapagkumbaba yung naniniwala sa kanya. Hindi siya dumidikit sa mga taong mayayaman.
So, ang nilalapitan niya ay may mga sugat-sugat sa katawan, mga pilay. Yun ang mga kasama ni Jesus. Mga pinagaling niya. So, dito tayo sa Luke chapter 19. Jesus entered Jericho and was passing through. So, dumadaan lang siya sa Jericho, no? Hindi naman talaga siya mag-stay sa Jericho, pero dinaanan lang niya ang Jericho, doon lang siya dumaan. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector. O to, tax collector naman si Zacchaeus. Kung si Matthew ay tax collector, ito naman, mas bossing ito ng mga tax collector, si Zacchaeus. And was wealthy. Kaya nga yung mga tax collector, mayayaman, no? Hanggang ngayon, mayayaman mga tax collector. Kasi nga, humingi sila ng sobra. Yung iba, hindi na binibigay sa government, kinakaltasan nila yung tax ng government, bibigay sa government, tapos, idadagdag naman nila yun para sa kanila. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So si Zacchaeus, maliit lang siya na tao. Gusto niyang makita si Jesus Christ. Kung sino ba si Jesus Christ? Bakit sikat si Jesus Christ? Pero maliit siya na tao. Hindi naman sinabi dito na unano siya, no? Or may dwarfism siya. Hindi naman sinabi na dwarfism siya, pero maliit siya. Kaya, yung mga tao matatangkad, hindi niya makita ngayon yung mga si Jesus Christ. Kaya, ang ginawa niya, so he ran ahead. So, tumakbo siya ng nauna siyang sa lakaran kay Jesus. He ran ahead and climbed a sycamore fig tree. At umakyat siya ng puno, sycamore fig tree. Yung sycamore fig tree, species ng fig tree, pero sycamore siya. Lahi ng fig tree, pero sycamore ang tawag sa species na yon. Nung umakyat siya ng sycamore tree para makita si Jesus, dahil dun dadaan si Jesus malapit sa sycamore tree. Kaya dun siya umakyat. Nauna siyang tumakbo. Tumakbo siya ng mabilis kahit maliit lang siya. Siguro maliit lang yung takbo niya. Kasi maliit lang siya. Maliliit lang yung hakbang niya. Pero binilisan niya at umakyat siya ng puno para makita niya si Jesus Christ. When Jesus reached the spot, sa malapit na sa puno si Jesus Christ, he looked up and said to Zacchaeus, "Come down immediately." Bumaba ka dyan, Zacchaeus. Bilisan mo, bumaba ka dyan. I must stay at your house today. Pupunta ako sa bahay mo ngayon. Ngayon na. Sabi ni Jesus Christ, ngayon, pupunta ako sa bahay mo. So he came down at once and welcomed him gladly. Kaya bumaba ng mabilis si Zacchaeus at winelcome niya si Jesus sa kanyang bahay. Pinatuloy niya sa bahay niya si Jesus. All the people saw this and began to mutter. So, yung mga, syempre, yung mga miron or yung mga nakikiusyoso, yung mga tao, gano'n naman talaga ang tao, nagbulungan. He has gone to be the guest of a sinner, sabi ng mga tao. Naku, pupunta siya dun sa bahay ng makasalanan na yon, yung chief tax collector na yon, yung mandaraya na yon, mandarambong na yon. Walang nakasulat na mandarambong dito, no? Pero kasi nga, yung tax collector, gano'n ang gawa na, kaya galit ng mga tao sa mga tax collector. Lalo pa na chief tax collector, si Zacchaeus. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. Sinabi niya kay Jesus, look Lord, tingnan mo Lord, ngayon na, sabi, here and now, ibibigay ko ang kalahati ng aking mga ari-arian sa mga mahihirap.
Dun sa rich man, ang hinihingi ni Jesus Christ ay sell all your wealth and give it to the poor. Ito naman si Zacchaeus, kalahati daw ang ibibigay niya to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Yung kalahati ng aking ari-arian, ibibigay ko sa mga mahihirap. At kung may niloko man ako sa mga taong iyon, ibibigay ko ng 4 na beses ang kanilang parte sa taong nailoko ko o na cheat ko. At kung may nag-akusa sa akin ng masama, babalik ko sa kanila 4 na beses. Sabi ni Zacchaeus. Ang sabi ni Jesus, Jesus said to him, "Today, salvation has come to this house." So makikita niyo na kalahati ang ibibigay ni Zacchaeus. At kung may naloko man siya or may false accusation sa kanya, bibigyan niya ng 4 times ng amount yung tao na nag-aakusa sa kanya. So natuwa si Jesus. Tingnan mo, kalahati ang ibibigay niya, pero natuwa si Jesus, no? Di ba yung sa rich man, buo, pero ayaw nung rich man. Kasi nga, iba nga ang nasa puso ng rich man. Si Zacchaeus, kahit kalahati ang ibibigay niya, buong buo naman niyang ibibigay. Willing siya to sacrifice. Willing siya to do the work. Today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. So, pagpapalain niya si Zacchaeus. At kasi, yung salvation, masasave na si Zacchaeus. Nagkaroon ng pananampalataya si Zacchaeus. May pananampalataya si Zacchaeus kay Jesus Christ. Kaya sinabi ni Jesus Christ na today, or this day is salvation. Come to this house. Sabi ni Jesus Christ. Or salvation has come to this home today. For this man has shown himself to be a true son of Abraham. Dahil masunurin siya, si Zacchaeus, kahit na nagkasala siya, nagpakumbaba siya. So, laging ganon ang gusto ni Jesus Christ siya ni Almighty Father, magpapakumbaba. Hindi magmamayabang. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Si Jesus, sa binabanggit niya yung sarili niya dito, no? For the Son of Man, dumating para hanapin at i-save ang mga taong nawawala sa tamang landas or naliligaw. Di ba tayo dati naliligaw tayo, hindi natin alam kung ano ang gagawin natin. Puro kasalanan ang ginagawa natin. Pero na-save na tayo at alam na natin ang tama nating gawin. Alam natin ang tama ang gagawin nating tama. Tama ba yun? Yung alam na natin yung tama at yun ang gagawin natin. Ipapractice natin. Tapos dito naman sa verse 11, while they were listening to this, he went on to tell them a parable. So nagkwento si Jesus ng parable. Because he was near Jerusalem and the people thought that the kingdom of God was going to appear at once. Akala kasi ng mga tao, darating agad ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Akala nila yung second coming agad, no? Yung mag-iiba na agad ang mundo. Yung heaven darating agad, akala ng mga tao. Kaya nagkwento siya ngayon ng parable, si Jesus Christ. Kasi malapit na siya sa Jerusalem dahil pupunta sila ng Jerusalem. He said, a man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. Merong isang lalaki na galing sa importanteng pamilya ang pupunta sa isang ibang bansa or ibang lugar para gawing hari. Pero babalik din naman siya. Sabi ni Jesus.
So he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Kaya tinawag niya ang kanyang 10 servant or trabahante or trabahador at binigyan niya ng tig 10 minas. Yung minas or mina ay 3 months' wage yun. 3 buwan na sweldo. Ipinagkatiwala niya sa 10 servants. Sinabi niya sa mga servant na 10, put this money to work, he said, until I come back. Linangin nyo, i-invest nyo tong pera ninyo, gawin niyo ang makakaya nyo para dumami ang pera na to. Sabi ni Jesus, hanggang sa pagbalik ko. Kaya pinagkatiwala niya yung pera niya sa mga trabahador o servant niya. But his subjects hated him and sent a delegation after him to say, we don't want this man to be our king. Di ba pupunta siya sa isang lugar para ma-appoint as king? Dahil galing siya sa noble birth, i-appoint siya ng king. So bago siya magpupunta sa lugar na ma-appoint siya bilang king, iniwanan niya muna ng pera ang kanyang 10 servants ng 10 minas or minas. Pero yung pupuntahan niyang lugar ay ayaw siya na maging hari. Kaya ang ginawa ngayon ay dating o nag-utos yung mga tao sa ibang lugar na sabihin sa kanya na ayaw siya nila na maging hari. So dalawang story to, no? Yung isa, yung mga dalawang story magkaiba. Yung basahin ko muna para maintindihan, no? He was made king, however, and returned home. Ginawa naman siyang hari, pero bumalik siya uli sa kanyang bahay or sa kanyang lugar na kinoconsider niya na home. Then he sent for the servants to whom he had given the money in order to find out what they had gained with it. So, dalawang kwento to. Yung isa, pupunta siya sa isang lugar para gawin siyang hari. Pero yung mga tao ron, ayaw siyang maging hari. Pero kahit ayaw siyang maging hari, naging hari siya. Yun ang isang kwento. Kinumbay ni Jesus yung kwento sa isang parable. Tapos, ang isang naman, no, bago naman siya ma-appoint as king, nag-iwan siya ng pera. At nung na-appoint na siya as king, bumalik siya sa kanyang lugar na home, na kinoconsider niya na home. So, ito yung pangalawa namang istorya na tinawag niya yung kanyang mga servant. Kasi na-appoint na siya na king, di ba? Tinawag niya ngayon yung kanyang mga servant na binigay ng pera para malaman kung ano ang ginawa sa pera, kung magkano ang kinita nila. The first one came and said Sir, your mina has earned 10 more. So, yung nabigyan ng servant ng 10 minas, nag-earn pa ng 10 more. So, 20 na ang mina na hawak niya. Well done, my good servant, his master replied, because you have been trustworthy in a very small matter. Take charge of 10 cities. So, binigyan ng 10 city yung lalaki. So, mas malaki ang ibinigay na kapalit, no? Or binigyan siya ng reward na dahil sa maliit na bagay na pagkakatiwalaan ka, bibigyan kita ng malaking responsibilidad at pagkakatiwala ko sa'yo. Bibigyan kita ng 10 cities. 10 cities pala, hindi 10 mina. So, yung 10 mina niya, nasa kanya ng 10 mina, pero binigyan pa siya ng 10 cities, 10 bayan ang ibinigay sa kanya na siya ang oversee or magbabantay or magiging tagapamahala. The second came and said, Sir, your mina has earned 5 more. So yung binigyan ng 10 mina, isang servant din, ang na-earn naman ay 5 mina. His master answered, you take charge of 5 cities. Dahil nag-earn ng 5 mina, yung 5 mina mo, yung 10 mina mo, nag-earn ng 5 mina,
So, naging 15 ng Mina. Bibigyan ngayon kita ng 10 cities, ng 5 city para ikaw ang magbantay, ikaw ang mamamahala. Dahil napagkakatiwalaan ka. Okay? Kaya pinagkakatiwalaan ng malaki. Kahit sa maliit na bagay na pagkakatiwalaan ka, sa malaking bagay may pagkakatiwalaan ka rin. Then another servant came and said, Sir, here is your mina. I have kept it laid away in a piece of cloth. Ito po yung mina ninyo, itinago ko. No? Sa isang tela. Wala akong ginawa, itinago ko lang. So, ang ginawa ngayon nung boss, nakinig siya. I was afraid of you. Takot ako sa iyo, sabi nung tauhan dun sa kanyang boss. Because you are a hard man. Masyado kang stricto. Natatakot ako sa iyo. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. Kinukuha mo ang mga bagay na hindi ikaw ang gumawa at ikaw ang nag-aani ng mga hindi mo itinatanim. Kaya takot ako sa iyo. You are a hard man. Sabi ng servant. So verse 22, his master replied. Yung naging king, no? Master kasi siya. Master din siya, king din siya. Sa ibang lugar, king siya. Tapos dito sa mga tauhan niya, ang tawag sa kanya, master or lord. His master replied, I will judge you by your own words. Husgahan kita sa iyong salita. You wicked servant. Sabi sa kanya, wicked servant ka. Did you that I am a hard man? Alam mo naman, di ba, na stricto ko? Na ikaw na mismo ang nagsabi na kinukuha ko ang mga bagay na hindi ako ang gumawa at yung mga hindi ako ang nagtanim, ako ang kumukuha ng mga yon. Hindi ba? Sabi ng master. Why then didn't you put my money on deposit? So that when I came back, I could have collected it with interest. Bakit nilagay mo lang sa panyo? Hindi mo ininvest kahit man lang sa na ilagay mo sa bangko. Sabi nung master. Kahit ilagay mo sa bangko para magka-interest o ipamalit mo para magkaroon kahit konti lang, no? Bakit hindi mo ginawa yon? Sabi ng wicked servant, then he said to those standing by, take this mina away from him and give it to the one who has 10 minas. Sabi ng master. Hindi na nakapagsalita yung servant sa sobrang takot niya. Kunin niyo ang mina dito sa taong to, sa wicked servant na to, sabi ng master. At ibigay dun sa may 10 minas. May 10 mina na siya, meron pa siyang 10 city na iaalagaan or babantayan. Dun sa mas marami, ibigay ang parte ng wicked servant na to dun sa mas maraming nakuha or na-gain na interest or na-gain sa kanyang na money. Sabi ng mga servants, Sir, they said, he already has 10. Meron na siyang 10. Bakit bibigyan pa po ng madami? He replied, sabi ng master, I tell you that to everyone who has, more will be given, but as for the one who has nothing, even what they have will be taken away. Sabi ng master, sinasabi ko sa inyo, na kung sino man ang meron, ay madadagdagan. Madadagdagan pa ang ibibigay sa kanya. Pero kung sino man ang wala, yun pa ay kukunin sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Ng parable na to? But those enemies of mine who did not want me to be king over them, bring them here and kill them in front of me. So dito muna tayo sa nabigyan ng minas, no, na
wicked servant na hindi niya ininvest yung pera. Kasi ang symbolic ng pera dito is, di ba ang pera is treasure? Ngayon, si Jesus Christ, inihahalin tulad niya yung mga turo niya sa kanyang mga apostles, yung mga turo niya sa atin na nababasa natin dito sa Bible as treasures. Mga gifts or fruits. Kaya ngayon, as followers of Christ, yung mga turo niya sa atin, ipapractice natin. It's an investment. Investment in heaven. Ipapractice natin yung turo ni Jesus Christ sa atin. Para dumami ng dumami yung maiipon natin sa kaharian ng Diyos. Para dumami tayong lahat. Para matuwa sa atin si Almighty Father. Para makuha ng ating inheritance. Yun ang ibig sabihin nito. Alam naman natin na yung treasure. Yung mga treasure, yung mga turo ni Jesus yon. Dahil yun ang totoong treasure, yung turo ni Jesus. Dahil yun ang makakapag-save sa atin na yung turo ni Jesus mismo, yung ituturo sa atin kung ano ang paano maging righteous. Yung ituturo sa atin ni Jesus, yun ang treasure na totoo. Hindi yung treasure na akala mo na ginto, marami kang pera. Kaya nung una, hindi natin maintindihan ng ibig sabihin na to kasi ang isip lang natin ay nandito lang sa mundo na to. Ngayon, tinuruan tayo ni Almighty Father na ang treasure na sinasabi dito or yung minas or minas is yung treasure in heaven. Yung mga turo niya sa atin na nandito sa Bible, teachings niya. Yung ibinibigay sa atin ng Holy Spirit. Yung fruits of the Holy Spirit, yung gifts of the Holy Spirit, mga treasure yon na dapat aalagaan natin at ipapractice natin, ipapamuhay natin araw-araw para maging karapat-dapat tayo na makuha yung inheritance natin. Malaking di ba 10 cities dito, malaking lugar. So malaking lugar din na makukuha natin in heaven. Hindi naman yung malaking lugar na literal na, kundi heaven, magkakasama tayo doon, lahat-lahat. Yun ang ibig sabihin nito. Ngayon, yung isang story naman dito na ayaw siyang maging king, dahil galing siya sa noble birth, ina-appoint siya as king. Ito naman, yung mga tao na ayaw kay Jesus Christ. Nire-reject nila si Jesus Christ. Hindi nila na-acknowledge si Jesus Christ as the Lord and Savior and King of Kings. Ayaw nila. Kaya sabi dito sa verse 27, "But those enemies of mine who did not want me to be king over them, bring them here and kill them in front of me." So yung mga taong ayaw maging king si Jesus Christ, nire-reject nila si Jesus Christ, mga anti-Christ. Ang kapupuntahan naman na eternal damnation. Kaya kahit follower ka ni Christ, kung hindi mo pinapractice, itong mga servant ito, no? Yung mga servants, mga followers ni Christ, tayo to. Kung follower tayo ni Christ, hindi madami tayong natututunan dahil sa Bible. Dapat ipapractice natin. Ngayon, kung hindi natin ipapractice, mababaliwala yung pinaghirapan natin. Kaya hindi lahat ng servant or tumatawag ng Lord, Lord ay masisave. Kasi itong servant na to, wicked servant na to, hindi niya practice yung turo sa kanya or hindi niya ininvest, hindi niya nilinang. Ano ba yung nilinang? Hindi niya pinagpahalagahan ang turo sa kanya. Binaliwala niya, hindi niya practice. Kaya tayo, tinuturuan tayo ni Jesus, i-practice natin yung mga tinuturo niya sa atin at i-share natin ang good news sa ibang mga tao. Yun ang turo ni Jesus Christ sa atin, na mamuhay ng
peaceful, mabuhay ng loving sa kapwa-tao natin. Para pagkatiwalaan tayo makapunta in heaven. Kung yung bagay lang na mahalin natin ng kapwa-tao natin, hindi natin magawa, paano ba tayo makakapunta sa ating o makukuha ang ating inheritance? Kung maliit na bagay lang yon, yung pagmamahal mo sa kapwa, maliit lang yun no? Pero kung yun lang na hindi mo mamahalin ang kapwa-tao mo, paano pa maipagkakatiwalaan ka na makapunta sa lugar na punong-puno ng pagmamahal doon sa tatay natin? At doon naman sa mga tao na ayaw si Jesus Christ na maging hari, eternal damnation ang kapupuntahan nila. Wala silang magagawa sa ayaw at sa gusto nila si Jesus Christ, ang King of Kings. Nakalagay dito, di ba? Ayaw nilang maging hari. Yung master. Pero kahit ayaw nilang maging hari, yung master, naging king pa rin. Ganon si Jesus Christ, kaya ayaw ng mga tao na maging king si Jesus Christ na maghari dito sa mundo. Marami silang ginagawa to reject Jesus Christ. Tinatanggal nila si Jesus Christ sa kahit saang lugar. Sa internet, tinatanggal nila yung pangalan ni Jesus Christ. Sa mga news, no, nagpapasalamat yung mga sportsman dahil nanalo sila, nagpapasalamat sila kay Jesus Christ. Tinatanggal yun, ini-edit yun ng mga pag napapanood nyo sa TV. Tinatanggal nila yun or sa internet. Pero kahit ayaw ng mga tao kay Jesus Christ, magiging hari siya. Yun ang ibig sabihin dito sa parable na to. So, dalawang klase ng tao to, yung servant, follower ni Christ, tapos yung mga ayaw na maging hari, si Christ, yun yung mga ayaw, yung mga nireject si Jesus Christ. Tapos kahit servant ka, dapat i-practice natin yung tinuturo sa atin. Yun yung tunay na treasure, yung turo sa atin ni Jesus Christ. Para makuha natin ang ating inheritance. Nagkakaintindihan na tayo, no? Is ka naintindihan mo yung sinasabi mo? Naintindihan mo yung sinasabi ko? Dito tayo sa verse 28. After Jesus had said this, he went on ahead going up to Jerusalem. So, umalis na siya sa bahay ni Zacchaeus at pumunta na sila ng Jerusalem. As he approached Bethphage and Bethany at the hill called the Mount of Olives, he sent two of his disciples. Meron siyang pinauna na dalawang disciples niya kasi malapit na sila sa Bethphage. Paano ba ito? Bethphage or Bethphage? And Bethany. So, pinauna niya ang kanyang dalawang disciples at binigyan niya ng instructions. Go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there. Baka kakita kayo ng colt, maliit na kabayo, batang kabayo, na nakatali doon pagpasok yun ng village, which no one has ever ridden. Wala pang nakakasakay dun sa batang kabayo na yon. Sabi ni Jesus Christ, untie it and bring it here. Tanggalin niya sa pagkakatali at dalhin niya sa akin. Alam ni Jesus Christ, di ba, kahit wala pa siya, hindi pa sila nakakarating sa lugar na pupuntahan nila, alam na agad niya na may colt doon. No? Alam naman natin kung ba't alam ni Jesus Christ. Dahil powerful si Jesus Christ. Alam niya yung puso ng tao. Even at yung mga events, alam ni Jesus Christ yung mga events, yung mga pangyayari. Laging nasa isip ni Jesus Christ yun. Yung mga nangyari dito sa Bible, nung time niya, lagi niyang iniisip yung mga mangyayaring ito.
Kaya nga alam niya yung pangalan nun, si Zacchaeus. Ngayon dito sa verse 31, if anyone asks you, why are you untying it? Say, the Lord needs it. Kung bakit may nagtatanong sa inyo or magtatanong sa inyo, bakit nyo siya tinatanggal sa pagkakatali? Ang isasagot nyo, the Lord needs it. Kailangan ni Lord, no? Ng boss namin, ng master namin, ng teacher namin, ang batang kabayo. Those who were sent ahead went and found it just as he had told them. So yung inutusan ni Jesus Christ, na nauna na, nakita nila yung kabayong batang kabayo or colt, gaya ng pagkaka-describe ni Jesus Christ. As they were untying the colt, its owners asked them, why are you untying the colt? Kaya nung tinatanggal nila sa pagkakatali yung kabayo, tinanong sila ng may-ari, bakit yung tinatanggal sa pagkakatali yung kabayo ko? They replied, sumagot yung mga disciples, the Lord needs it. Kailangan ni Lord yung kabayo. Verse 35, they brought it to Jesus, threw their cloaks on the colt, and put Jesus on it. So dinala ng mga disciples, yung dalawang disciples, yung kabayo kay Jesus, nilagyan ng takip na cloak or damit, no? Yung ano sa Tagalog ng cloak, pangginaw, pang cover, at ipinatong dun sa kabayo at pinaupo si Jesus sa kabayo na maliit. As he went along, people spread their cloaks on the road. So nung dumadaan si Jesus Christ, yung mga tao naman ngayon, yung kanilang mga cloaks naman, inilalagay din nila sa kalye, sa path na dinadaanan ni Jesus Christ. Na habang nakasakay si Jesus Christ sa colt. Walang binanggit dito na may daladalang mga dahon ang mga tao, no? Ba't walang binabanggit na walang dahon ang mga tao ang daladala dito? Walang binanggit na dahon, no? Cloak ang inalalagay sa sahig. At sa kabayo nakasakay si Jesus. First time lang binanggit sa Matthew, Mark, Luke, John, no? Yung pagsakay niya ng kabayo dito nung pagpasok niya ng Jerusalem, first time lang siya sumakay dahil lagi siyang naglalakad para mapuntahan niya lahat ng lugar. Kasi wala namang sariling kabayo si Jesus. Wala rin siyang sariling bahay. Kaya si Jesus Christ, naglalakad siya. Hindi kagaya ng mga leaders ninyo. Magaganda yung kotse ng mga leaders ninyo. Nanghihingi pa kayo ng kotse sa mga members ninyo. Merong ganong leader, nanghihingi ng kotse. Kasi yung lola ko hinihingan. Sabi ng lola ko doon sa tatay ko, huwag na kayo magpunta dyan. Ba't ganyan ang leader ninyo? Mukha bang pera yung leader ninyo? Ba't ganyan yan? First time lang ako nakita ng leader ninyo, nanghihingi ng kotse. Ano yung close? Gusto lang sabi, parang gusto sabihin ng lola ko, hindi naman kami close close ba kami? At kahit close kami, yung lola ko kasi, kuripot yun. Kuripot yung lola ko. Pag sabi, kuripot yung lola ko. Pati hininaan ko yung boses ko. Hindi naman niya ako maririnig. Kinuha na yung lola ko ni Jesus nung 2022. 2 years na ba? Kaya si Jesus ay first time lang sumakay ng kabayo na binanggit dito sa Bible. Dahil naglalakad lang siya lagi. When he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. So, pinuri nila si Almighty Father nung malapit na si Jesus dung sa road na papunta sa Mount of Olives. Yung mga tao nagsisigawan. Pinupuri si Almighty Father, masasaya silang lahat dahil yung mga miracles na nakita nila.
ina-acknowledge nila na si Almighty Father ang gumawa ng miracles na yon, napadala si Jesus Christ. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. So, mababasa ito sa Psalm 118 verse 26. Kaya ito yung katunayan na binupuri nila yung si Jesus Christ na nasa prophecy na nakasulat sa Psalm. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. Nainggit na naman yung mga Pharisees. Nanggigigil na naman sila sa galit. Sabi, Teacher, pagsabihan mo yung mga disciples mo, patigilin mo sila. Sabi ng mga Pharisees. Kasi nga, naiinggit sila dahil sikat si Jesus. Mahal si Jesus ng mga tao. So verse 40, I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out. Sinasabi ko sa inyo, na kung sila ay mananahimik, ang mga bato ay iiyak. Dahil karapat-dapat purihin si Jesus Christ. Kaya kung hindi magpupuri ang mga tao, kahit ang mga bato, iiyak yun. Yung mga bato mismo ang magpupuri kay Jesus Christ. Dahil karapat-dapat natin purihin si Jesus Christ. Simula noon hanggang ngayon. Kaya kung magpe-pray tayo, pupurihin natin si Jesus Christ. Pasasalamatan siya sa mga blessings na binibigay niya sa atin. At sa buhay na ibinigay niya para mailigtas tayo sa kasalanan. Hindi tayo dapat tumigil ng pasasalamat at pagpupuri kay Jesus Christ at kay Almighty Father. As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it. Umiyak si Jesus. Nung paparating na siya ng Jerusalem at nakita niya yung city or yung bayan ng Jerusalem. Umiyak si Jesus. Kaya siya umiyak kasi mahal niya yung mga tao. Lahat ng tao. And said, if even you had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. Kung alam lang ninyo, sabi ni Jesus Christ, kung ano makakapagbigay sa inyo ng kapayapaan. Kung ngayong araw lang nito alam ninyo, kung ano ang makapagbibigay sa inyo ng kapayapaan, sabi ni Jesus. Pero ngayon, nakatago na sa inyong mga mata. Dahil makakapagbigay sa atin ng kapayapaan, si Jesus Christ. He is the Prince of Peace. Kapayapaan ang daladala ni Jesus Christ. Pagmamahal ang daladala ni Jesus Christ. Hindi kaguluhan. Kaya lang nasabi niya na kaguluhan ang daladala niya dun sa previous chapters. Kasi nga, may mga tao, may mga members ng family mo ang mag-o-oppose sa iyong
faith in Jesus. Kaya kung alam lang sana ng mga tao na ang daladala ni Jesus ay kapayapaan, kung alam lang sana nila, pero ngayon ay nakatago na, sabi ni Jesus. Hanggang ngayon, kapayapaan pa rin ang dadala ni Jesus Christ, pero nakatago sa mata ng mga tao na ayaw maniwala sa Kanya. Dahil binubulag sila ni Satanas. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. Darating ang panahon na yung mga kalaban ninyo ay lilipulin kayo. Sabi ni Jesus Christ, sa bawat sulok ng bawat lugar, lilipulin kayo. Yung mga kalaban ninyo. So, sino yung mga kalaban natin? Ang mga kalaban natin hindi naman tao, principalities of this world, mga evil forces na nananahan sa puso ng mga tao. Hindi yung tao mismo, kundi yung mga nananahan sa puso nila. Yun ang kalaban natin. Kaya yung tao, mamahalin natin, pero yung nasa puso nila ay kadiliman. Yun ang naghahari sa kanila. Kaya hindi nila matanggap si Jesus Christ. Gusto nila yung sarili nila ang masunod. Pag gusto nila na yung sarili nila ang masunod, ibig sabihin, mas gusto nilang sundin yung sinasabi sa kanila ng demonyo. Dahil ang demonyo, selfish yun. So pag selfish ka, pag prideful ka, nakikinig ka sa demonyo. So verse 44, they will dash you to the ground, you and your children within your walls. They will not leave one stone or on another, because you did not recognize the time of God's coming to you. Sabi ni Jesus Christ. Dudurugin nila kayo sa lupa. Kayo at pati na ang mga anak ninyo. Kasama kayo. Yung mga kalaban ninyo. Ganun ang gagawin sa inyo. Dudurugin kayo. Walang ititira kahit katiting. Kasi hindi nyo nakita, hindi nyo na-recognize nung binisita kayo ng Diyos. So si Jesus Christ, up to now, binivisit niya tayo. Actually, hindi niya tayo binivisit, kundi lagi siya nakatingin sa atin. Nakikita niya kung tama yung ginagawa natin o hindi. Nakatira si Jesus sa puso natin, tayo ang church. God is in our midst. So sa atin nakatira, sa puso natin. God is everywhere. Kahit saan tayo manalangin, pwede. Verse 45. When Jesus entered the temple courts, He began to drive out those who were selling. Nung pumunta si Jesus sa temple courts doon sa Jerusalem, nakita niya may mga nagtitinda doon ng mga tao. So, binabastos ng mga tao na yon. Nung time kasi na to, nung si Jesus, yung temple is structure, building. Kaya, nung nakita niya na may tao nang babastos sa temple, ayaw niya yon. Kaya pinaalis niya yung mga nagtitinda. Kaya ngayon sa congregation ninyo, kung may nagtitinda dyan, pwede na kayo magtinda, hindi naman church yan eh. Pwede kayo magtinda, pero pag sinasabi mo yung church yan, yung atin-atinan ninyo, bakit may nagtitinda dyan, paalisin ninyo. Binabastos ninyo yung lugar. Imbis na mag-pray ang mga tao doon, nagiging parang mall na to, doon na tayo kakain.
Binabastos ninyo. So, hindi, double-edged yan, ano? Pag sinabi natin na church yung ina-attendan na yung pinupuntahan ninyo, yung building nyo church yan, bakit may nagbebenta? So, dapat paalisin nyo yun. Ngayon, pag sinabi naman natin na pwede magbenta dyan, pwede magbenta kasi hindi naman church yan. Naintindihan nyo ako? Kaya, mag-isip kayo ngayon, church ba yung building ninyo? O hindi church? Kaya tanggapin natin yung ina-attendan ninyo ay hindi church. Ang church ay ang tao. Pag nagsasama-sama tayo, kahit saang lugar tayo, kahit nasa ilalim ng puno, church tayo. Kahit nasa bahay tayo ni brother, nasa bahay tayo ni sister, nag-uusap-usap tayo ng tungkol sa salita ng Diyos, church tayo. It is written, he said to them, my house will be a house of prayer. Nakalagay sa Isaiah 56 verse 7, prophecy ng Holy Spirit na pinabigay kay Isaiah. But you have made it a den of robbers, na nakalagay naman sa Jeremiah chapter 7 verse 11, prophecy ni Jeremiah na binigay ng Holy Spirit kay Jeremiah, kaya isinulat ni Jeremiah. Yung bahay ko, dapat bahay ng panalangin. Sabi ni Jesus. At nakasulat sa prophecy. Pero, ang ginawa ninyo ay lungga ng mga magnanakaw. Bakit sinabing magnanakaw? Yung mga nagtitinda. Kasi mataas ang tubo nila. Nanloloko sila. Ginagawa nilang business. Yung salita ng Diyos, yung lugar na yung ginagawa nilang business, hindi naman dapat gawing business yon. Dahil, nung time na to, yung temple ni Almighty Father is sacred. Pero ngayon, yung temple ay tayo na nasa puso natin si Jesus Christ. Every day he was teaching at the temple, so verse 47, but the chief priests, the teachers of the law, and the leaders among the people were trying to kill him. So maraming gusto pumatay kay Jesus, yung chief priests, yung teachers of the law, at mga leaders ng mga tao. At sino yung mga leaders ng mga tao na to? Government leaders, chief priests, leader sa kanilang temple, teachers of the law, yung mga scribes, yung mga experts of the law, at yung mga leaders ng mga tao, leaders sa city, leader, yung mga governor, ganon, ang gustong pumatay kay Jesus Christ. Yet they could not find any way to do it. Pero wala silang makitang paraan para patayin si Jesus. Because all the people hung on His words. Dahil yung mga tao ay laging nakikinig kay Jesus Christ, nagbabantay kay Jesus Christ. Laging nakatingin kay Jesus Christ ang mga tao. Nakikinig sa kanyang mga salita yung mga tao kay Jesus Christ. Attentive yung mga tao. Kaya walang way yung mga gustong pumatay kay Jesus nung time na to, nakunin siya. At syempre, kaya hindi siya kinukuha ng mga makuha pa ng mga chief priest kasi nga, hindi pa time ni Jesus nakunin siya ng mga chief priest. Hindi pa time para patayin siya. Kasi meron pa siyang mga dapat na gawin. May mga dapat pa siyang pagalingin, may dapat pa siyang ituro sa mga tao. Kaya hindi pa inaalaw ni Almighty Father na makuha si Jesus ng mga taong gustong pumatay sa kanya. So ngayon alam na natin, no? Yung parable ng 10 minas. Or parable of the 10 servants, or
A story about 3 servants. So, yung mga turo sa atin ni Jesus, treasure. Itong Bible, treasure, yung mga nakasulat. Hindi mismo yung physical na Bible. Ang treasure, yung salita mismo na nakasulat dito, na ilalagay natin sa puso natin at ipapractice natin. Alam na ba natin yung treasure na sinasabi ni Jesus? Sana maintindihan natin yung treasure niya, sinasabi ni Jesus, ay yung kanyang mga salita. Yung kanyang mga parables, treasure din ito para sa atin, para mag-isip tayo at para mabago ang buhay natin, mabago ang puso natin, maging in line sa puso ng tatay natin tsaka ni Jesus Christ. Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ sa kanyang pagmamahal, yung kanyang kung makikita mo, yung talagang gusto niyang matuto yung mga tao at umiyak si Jesus dito. Dahil hindi siya naiintindihan ng mga Jews. Mahal niya yung mga Jews. Kahit gusto siyang patayin, mahal pa rin niya. Kasi hindi nga naiintindihan ng mga Jews. Yung plan ni Almighty Father. Dahil spiritual blindness meron yung mga Jew noong time na to, na hanggang ngayon sa panahon natin merong mga blind spiritually pa rin. Hindi nakikita si Jesus Christ na ang dala ni Jesus Christ ay peace. Huwag nating kakalimutan, no, na kaya sa atin pinapabasa ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ ang Bible. Para malaman natin yung totoong treasure. Ay practice natin yung turo niya para makuha natin yung inheritance natin. Dahil mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Ano bang meron tayo? Ba't niya tayo mahal na mahal? Kasi anak niya tayo, ginawa niya tayo. Lahat tayo special kay Almighty Father. Kahit ano pa ang itsura natin, gaya nga ng si Jesus, ang kasama niya, yung mga imperfect people. Tanggap ni Jesus lahat tayo na imperfect tayo. Pero alam ni Jesus, darating ang panahon na magiging perfect din tayo. At maging karapat dapat na makasama sila in heaven. Thank you, and God loves us all so much.